Good morning everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay tumayo. Ating po munang salubungin ang umaga ng isang malakas na palakpak sa ating Panginoon sapagkat siya'y karapat-dapat sa lahat ng papuri at pagsamba. Ang nag-iisang pangalang karapat-dapat sa lahat ng pagsamba. We praise you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. You deserve all the glory and honor and power. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Praise you, Lord. Yes. Naniniwala po ako na kaya gustong-gusto po natin na naririto tuwing linggo. Hanggat maaari ayaw nating umabsent. Hanggat maaari gustong-gusto nating makarinig ng salita ng Diyos, ang makasamba sa Diyos, sapagkat bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, buhay na po natin ang sumamba sa Panginoon. Amen? Ngayon pong umaga yan po ang ating gagawin. Sama-sama po nating sasambahin, aawitan ang ating Panginoon. We worship you, Lord. We worship you, our God. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus, 'cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, it is. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. We'll declare it now. Your name is life. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, 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 oh. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my
I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Sa bawat problema, sa bawat pagsubok, we speak Jesus. Amen? Sa bawat sakit at karamdaman, we speak Jesus. Amen? Sa mga addictions ng mundong ito, we speak Jesus. Amen? Sa mga sirang relasyon ng ating pamilya, we will speak the name of Jesus. Amen? Yes, because there is power in the name of Jesus. Shout. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Let's sing. Shout Jesus. Shout Jesus. Hey. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. There is power in the name of Jesus. Let's sing. Your name is power. Your name is healing. Yes, Your name is life. yes. In the name of Jesus. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is Yes, power. church. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Palakpakan po natin ang pangalan na karapat-dapat sa lahat ng papuri at pagsamba, ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Yes, Jesus! Today we praise you. In your name we give thanks. We will celebrate in your name, Lord. Hallelujah! Eh. Hallelujah. Sabi po sa awit, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Hallelujah. Bago po tayo magsimulang manalangin, gusto ko pong basahin yung sa Gawa 4:12. Sabi po dito, kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao upang tayo'y maligtas. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Tayong lahat po ay manalangin. Ama naming Diyos, ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Diyos na walang sawang magmahal sa amin. Ama, maraming salamat po sa lahat ng kabutihang ginawa ninyo sa amin. Ang pangalang Jesus ay buhay, makapangyarihan, at sapat sa lahat ng aming pinagdadaanan. Panginoon, hindi lang po namin inaawit ang iyong pangalan. Ngayon po ay buong puso naming sinasambit si Jesus sa aming buhay. Your name is power, O God. Your name is healing, Lord. Your name is life. Sa bawat takot na dala namin, sa bawat sakit, sa bawat problema na hindi namin kayang solusyonan. Jesus, Ikaw ang aming tinatawag.
Ikaw po ang aming pag-asa. Yakapin mo nga po kami, ang pusong mabigat. Palitan mo po ito ng pag-asa, O Lord. Jesus, Ikaw po ang liwanag, ang lakas sa aming kahinaan. Hayaan mo pong maranasan ka namin ng totoo sa oras na ito, Panginoon. At sa pagpapatuloy po ng gawain, ihanda mo po ang aming puso, maging bukas, maging handa, at maging uwaw sa iyong mga salita. Sa iyo po ang lahat ng papuri, Ama. Sa iyo po ang lahat ng pagdakila. Sa iyo lamang po ang lahat ng papuring pasasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, hallelujah. Hallelujah! Hello. There is healing in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. And there is forgiveness of sins in the name of Jesus. Hallelujah! Good morning, DCFC! Praise the Lord! Pwede po bang batiin natin yung ating katabi? Alam mo ba yung katabi mo, mahal na mahal yan ng Diyos. Sobrang mahal na mahal ng Diyos yung katabi mo. At good morning din sa ating mga kapatid sa ibang bansa. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating gawain. Ayan. Pakisabi mo sa inyong katabi, anak kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya ka narito ngayong umaga dahil nais siyang malaman mong iniibig ka niya. Amen. Salamat, music team. Maaari na po tayo makaupo. May napapansin po ba kayong pagbabago sa ating simbahan? Ano po napansin nyo? Bago yung stage. Maganda po ba? Salamat dun sa sa mga nag-sponsor. Pagmulat na lang ng ating mata, ito na bago na. Hindi na sila matatakot tumalon. Hindi na. Hindi na sila matatakot tumalon. Ayan. So patuloy pa rin po tayo sa ating tema ngayong buwan na to, The Man on the Cross. So far, marami na po ba tayong natututunan tungkol doon sa Kristong ipinako sa krus, 2,000 taon na ang nakalilipas. Nakikita po ba natin yung kahalagahan ng kanyang ginawa sa krus? Na-appreciate po ba natin? First week, pinag-usapan natin siya bilang the lamb that was slain. Siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Second week, the weight of sin. Last week, pinasa ni Kristo yung kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Yung lahat ng inipo nating kasalanan, kinuha ni Jesus. At sa kanyang kamatayan, ipinagkaloob niya yung kapatawaran para sa atin. Napakabuti ng Panginoon, ano? At para ngayong umaga, third week ng April, pag-usapan natin yung it is finished. Natapos na. Natapos na. Ano yung tinapos ni Kristo sa krus? Yan ang ating pag-uusapan. Ang pamagat ng ating pag-uusapan ngayong umaga ay tetelestai. Mababasa natin yan sa John chapter 19, verse 30. Hebrews 10:11 to 14, and Hebrews 10:18. Ang lahat po ay aking inaanyayahan na tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos na ating pag-uusapan. John chapter 19, verse 30. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na, iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Hebrews 10, verse 11. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding mga handog. Subalit, ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Verse 12, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Verse 13,
Ngayon naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatubid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nilinis ng Diyos. Verse 18, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ama naming nasa langit, salamat sa biyaya mo, sa pag-ibig mo, sa lahat ng mabubuting bagay na walang sawa mong pinaparana sa amin. Ngayong umaga, Panginoon, buksan mo ang aming isipan, ihanda mo ang aming mga puso upang maliwanag naming tanggapin ang mga salita mo ngayong umaga. Makita namin ang kahalagahan nito sa aming sarili, sa aming buhay pananampalataya, at makita namin na kailangan ka namin sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan po ni Jesus, ang lahat magsabi ng Amen. Ang lahat po ay maari nang makaupo. Ano yung tinapos na ni Kristo? Sabi niya, tetelestai. May vlogger na tetelestai ang kanyang pangalan. Ano? Nakafocus siya dun sa tinapos na trabaho ni Kristo sa krus. Ngayong umaga, first and second service, yun yung ating aalamin. Ano ba yung tinapos na niya? Kung ito'y natapos lang nung dumating si Jesus, ibig sabihin, ginagawa ito matagal na pero hindi matapos-tapos. Isipin niyo yung isang inhinyero na gumagawa ng building for almost 10 years. Araw-araw niyang ginagawa, araw-araw siyang may kinakabit, araw-araw siyang may binibiling materyales. Pero 10 years na hindi pa matapos-tapos yung bahay. Yung nagpapagawa, lugi na. 10 years. Yung professional fee pa lang niya, ubos na yung yaman nung nagpapagawa ng bahay. Pero meron isang dumating na anak ng karpintero. Tinapos niya yung paggawa ng bahay sa loob ng isang araw. Magaling. Magaling. Tinali yung inhinyero, nag-graduate ng 5 taon. Ginawa niya yung bahay, ginagawa pala niya yung bahay sa loob ng 10 taon na hindi pa niya matapos-tapos. Pero dumating yung isang simpleng anak ng karpintero, nagawa niya sa loob ng isang araw. Magaling ba yung anak ng karpintero na nakatapos ng 1 day? Kesa dun sa 10 taon na gumagawa ng isang engineer. Yun yung pag-uusapan natin. Bakit sinabi ni Christ na natapos na ang panukala o yung nais ituro sa atin ng mga talatang ating binasa, ang kaibahan ng lumang sistema ng paghahandog ng mga saserdote or pari at ang natapos na sakripisyo ni Kristo doon sa krus. Meron tayong 3 layunin. Ang unang layunin upang ipaalam na ang paghahandog ni Kristo sa krus para sa kasalanan ay minsan lang niyang ginawa. Kapag minsan, paulit-ulit po ba? Kapag sinabing minsan, uulitin pa ba bukas? Kapag minsan lang ginawa, 2 beses ba? Ilang beses? 1 beses lang. Yan ang layunin ng mga talatang ating binasa. Upang ipaalam sa atin, dapat malaman natin. Upang ipaalam sa akin na ang paghandog ni Kristo sa krus para sa kasalanan ay 1 beses lang niyang ginawa o minsan lang at yun ay sapat na. Bakit? Kasi sa Hebrews chapter 10 verse 11, nakita niyo po yan ang tawag po dyan, pare. Pare. Ang ibang tawag ay saserdote. Pero kapag binasa niyo yung sa English, ang tawag diyan ay priest. So sa Tagalog, pare. Sabi diyan, bawat pare ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding mga handog. Subalit, ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan.
Araw-araw, kapag naghandog ang pare para sa aking kasalanan, alam niyo po ba yung katumbas nun? Dapat may dala akong hayop. Hindi ako yung hayop. Dapat may dala akong hayop. Ito yung old system ng paghandog para sa kasalanan. Bakit naghahandog sa kasalanan? Kasi para ang Diyos hindi magalit dun sa tao. Para hindi magalit sa tao. So kung may dala akong tupa, ngayong araw na to, ihahandog. May expiration date. Yung tupang dala ko. 24 hours. Kaya sabi diyan, naglilingkod araw-araw at paulit-ulit yung paghahandog ko sa kasalanan ko para mapatawad ako ng Diyos ngayon. Uuwi na ako. Pero after 24 hours, babalik ako. May dala ulit akong tupa. Nakakailang tupa na ako. Nakakadalawa na. Naghandog ulit ako ngayon. Ibinigay ko sa pare. Kakatayin ng pare sa patio. Susunugin yung dugo, iwiwisik doon sa loob ng templo. Uuwi na naman ako. At babalik na naman ako kasi expired na naman siya ng 24 hours. Pagbalik ko, may dala ba ulit akong tupa? Meron na naman. Ilang tupa na ginagawa ba yun ng 3 araw lang? Anong sabi doon sa ating binasa? Araw-araw. 50 anyos na ako. Times 365 days. May math. Ilang tupa kaya ang 182,500 na tupa ang naihandog ko na dahil 50 anyos na ako? Magkano isang tupa? I-times mo yan sa 5,000 na lang. Kambing kasi 5,000. Tama ba, Not? Mas mahal ang tupa. Gawin nating 10,000 ang tupa. Ayan, nag-error na yung calculator. 912 million. Kung bibili ako ng tupa, kung may alaga naman ako. Kaya lang, bago ko makapagparami ng tupa na iahandog ko para sa kasalanan ko lang, paano naman yung 2 kong anak? Yung asawa ko pa. Di 4 kami, araw-araw. Hebrews 10:11, bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding mga handog. Subalit ang mga iyon ay hindi naman nakapapawi ng kasalanan. Tinatakpan lang siya. Paano kung ang alaga ni Kuya Billy, baka? Mas mahal ang baka. At dapat ang Diyos mapili pa, dapat walang korikong. Dapat walang sipon. Kaya dapat ang pag-aalaga, sobra mong iingatan. Yung pipiliin mong handog, dapat walang pilay. Araw-araw ginagawa. Nakakapagod yun, ano? Kaya itong mga pare doon sa Lumang Tipan, bising-bisit sila talaga. Talagang lahat, sikat na sikat pati sila. Kasi bakit? Bawat tao ang hanap, pare. May kasalanan po ako. Malapit ka sa pare. At nung dumating si Jesus, kung maaalala ninyo, nung si Christ ay dumating, nagalit siya kasi dun sa templo. Alam niyo, yung mga tao, naging mautak. Naging wais sila. Originally, dapat alaga mo yung tupa. Doon sa panahon ni Jesus, binibili na. Ginawa ng negosyo yung paghandog para sa kasalanan. Nakaisip yung mga business-minded person. Teka, mag-alaga tayo na napakaraming tupa. Tapos magpaskil tayo dun sa loob ng TCFC. Tupa for sale. Buy one, take one. 15,000. 7,500 lang isa.
Kung galing ka sa malayo, galing ka sa baras, baka pagdating ng tupa mo rito, patay na. Uuwi ka uli. Dito ka na lang bumili, Realin. Magtanong ka kay Jack. Tupa for sale. Buy one, take one. 15,000. Nagalit si Kristo. Kasi hindi ganun ang tamang sistema ng pagsamba. Para ipatawad ang kasalanan. Hindi ganun. Kailangan alaga ako kung ako maghahandog. Sa panahon ni Kristo, binibili na lang. At pilay-pilay pa. Nagalit siya talaga. Sabi niya, hindi ganyan ang sistema ng pagsamba. Ginagawa yan, Hebrews 10:11, araw-araw, paulit-ulit. Hinahandog ang handog na pare-pares din naman, hindi binabago. Pero anong sabi sa bandang dulo, hindi naman nakakapawi ng kasalanan, tinatakpan lang. Across generations, the high priest stood at the altar, but the work remained unfinished. Hindi natatapos. Kung bibilangin natin, nagsimula ang pagtatakip ng kasalanan sa Genesis chapter 3. Doon sa fall of man. Ang ginawa nung mag-asawa, nagtakip sila ng dahon. Si Adan nagtakip. Si Eva nagtakip din sa kanyang sarili. Yun ang kauna-unahang pagtatakip sa kasalanan. Pero ang ginawa ng Diyos, hindi tinanggal yung dahon na takip at binalutan sila ng balat ng hayop. Paano mag-produce ng balat ng hayop? Dapat yung hayop, papatayin mo muna. Dapat dadanak muna ang dugo. Yun ay picture or paglalarawan ng paghandog sa lumang tipan, kailangan may mamatay na hayop upang pagtakpan ang kasalanan. At gagawin nila yun araw-araw, paulit-ulit, same lamb today, same lamb the other day. Araw-araw, gagawin nila yun. Pero sabi diyan, but the work remained unfinished. Hindi matatapos. Naghandog ngayon, bukas maghahandog ulit. Mula kay Eva at Adan, 4,000 taon ang nakalipas. Nagtatakip sila ng kasalanan hanggang kay Jesus. Simula naman kay Moises, 1,500 years. Paulit-ulit hanggang sa dumating si Kristo. 1,500 years. Araw-araw nagkamatay na nga po yung mga pare. Yung mga pare nagkamatay na. Nagpapalit na ng pare pero hindi pa rin natatapos yung kanilang ginagawa. For almost 4 millennials. Tama ba? 4,000 years tinatakpan ng kasalanan. Hindi pa rin matapos. Verse 12, ngunit, si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. The endless sacrifices of the high priest were finished once for all by Jesus. Woo! Yung tinatakpan ng 4,000 taon, ginawa lang ni Kristo ng isang araw. Kaya sinabi niya, nung siya malugutan ng hininga, tapos na ang trabaho ng mga pare. Bakit? Hindi na uulitin Hindi na uulitin. Pumunta ako ngayon sa harapan ng Diyos. May kasalanan ako. Wala na akong dalang tupa. Bakit wala ka ng tupa? Ang kapatawaran ng kasalanan dapat manggagaling sa tupa. Si Kristo na ang naging tupa. Si Christ na yung naging tupa. Yung pinag-usapan natin last week, yung kasalanan mo, iniligay sa tupa. Kay Kristo. He bore our sins. Pinasan, kinuha, inako ang ating kasalanan upang lahat ng kasalanan natin mapunta sa Kanya. Isang Kristong walang kasalanan, inaring pinakamakasalanan sa lahat ng nilalang, alang-alang sa akin. Kaya eto ko ngayon, lalapit sa Diyos. Wala na akong dalang tupa. Anong dala ko?
ang pananampalataya ko kay Kristong napako doon sa krus. Humingi ako ng kapatawaran ngayon, ngayong araw na ito. Hindi na muling mapapako si Kristo sa krus. Wala nang uling tupang mapamatay para sa aking kasalanan. Kaya yung nag-end na yung era ng mga pari nung namatay si Kristo sa krus. Ulitin ko, yung era ng mga priest, high priest, yung paghandog, pagpapatay ng literal na tupa, tinapos na ni Kristo nung siya mapako, mamatay doon sa krus. Kaya sabi niya, tetelestai. Tapos na. Wala nang paghandog na magaganap. Ako na yung huling korderong mamamatay para sa kasalanan ng sangkatauhan. Woo! After 4,000 years of endless sacrifice, it was finished in one day at the cross by Jesus Christ Himself. Yung nakakapagod na 4,000 taon, ginawa lang niya ng isang araw. Ginawa lang niya ng isang araw. Yung 1,500 years na service ng mga pare, tinapos niya na ng isang araw. Kaya sabi ni Kristo, tapos na. Pakisabi mo nga sa katabi mo, kapatid, tapos na. Pangalawang layunin, upang ipaunawa ang epekto ng natapos na sakripisyo ni Jesus sa krus. Ano naman ngayon? Kasi wala itong saysay kung hindi natin ito mauunawaan, kung hindi natin marerelate ito sa ating buhay. Mananatili lang siyang nakapako sa krus. Minsan nga, pendant pa natin sa ating kwintas eh. Pero yung meaning, hindi natin alam. Yung epekto, yung benepisyo, hindi natin ramdam. Kaya ang pangalawang layunin, upang ipaunawa, dapat maunawaan natin. Huwag kayong lalabas ng pintong yan nang hindi nyo naunawaan yung epekto sa ating buhay. Nung sinabi ni Christ na, tapos na. Ano nga ba yung benepisyo sa akin bilang isang Kristiyano ng paghandog ni Kristo ng kanyang buhay? Balikan natin ang verse 11. Sa bandang dulo, yung naka-highlight na black. Hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Last week sabi ko, kasi may mga nagtatanong, may mga nagko-question. Ang sabi, bakit yan sa TCFC laging pinag-uusapan ng kasalanan? Kasi lagi natin pinag-uusapan si Kristo. Kung ayaw natin pag-usapan ng kasalanan, pag-usapan na lang natin ay pera. Mag-multi-level marketing na lang tayo rito. Kasi kapag pinag-uusapan si Kristo, kadikit talaga niya yung kasalanan eh. Kadikit talaga. Tingnan niyo. Yung ginagawa ng pare, na paghahandog ng tupa, baka, asno, kung ano-ano pang hayop, kalapate. Hindi naman daw yung nakakapawi ng kasalanan. Hebrews 10:11, ang dugo ng tupa ay nagtatakip lamang at hindi nakakapawi ng anumang kasalanan. Tinatakpan. Yan yung literal na tupa. Hindi niyan naaalis. Hindi niya napapawi ang kasalanan. Ang ginagawa niya, tinatakpan para lang di makita. Nagtatakip, ganun tayo. Ang galing natin doon, ano? Pinagtatakpan natin yung mga maling ginagawa natin. Iyon lang ang role ng literal na tupa. Dahil hindi napapatawad ang kasalanan, kailangan ulitin muli ang paghandog araw-araw. Pero sabi niyan sa verse 14, sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghandog, ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis. May karugtong yan ng Diyos. Pa-edit, Kuya CJ. Magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Ang salitang ganap, perfect. Perfecto.
Balikan natin yung lumang tipan. Ako makasalanan, lalapit ako sa pare. Si Kuya Bill ang pare. May dala akong tupa. Kukunin ni Kuya Bill yung aking tupa. Kakatayin niya, siya maghahandog. Susunugin niya, yung dugo iwiwisik sa loob ng templo. Napawi ba kasalanan ko? Sabi sa binasa natin, hindi siya napawi. Tinakpan. Para lang hindi makita. Alam niyo, naalala ko yung crime scene pag may namatay. Tinatakpan ng tela, kaya ng dyaryo, ng kumot. Tinatakpan. Yung patay, tinatakpan lang. Pero hindi nun pinapawi kasalanan ko. Kaya kailangan ko pang bumalik ulit kay Kuya Bill para maghandog ulit. Ngayon, ano yung benepisyo nung ginawa ni Jesus sa krus? Humingi ako ng kapatawaran sa Kanya nung tinanggap ko siya sa aking buhay. Kayo rin, nangyari yun sa inyo. Isipin niyo yung araw na tinanggap niyo si Kristo sa inyong buhay bilang tagapagligtas at Panginoon ng inyong buhay. Yung araw na yun, nilinis ka ng Diyos. Hindi niya tinakpan ang kasalanan mo. Ginawa ka niyang perpekto. Hindi niyo matanggap, ano? It's imposible. Bakit tayo magiging perpekto? Ang sama ng ugali natin. Yung tabas ng dila natin, puro kanto, ang sasakit magsalita. Pero sinabi diyan, yung lahat ng kanyang nililinis, ginawa niyang ganap. Sa ibang salin, ginawa kanyang perpekto sa harapan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit? Dahil ba sa'yo? Hindi. Dahil dun sa dugong tumigis sa katawan ni Kristo, ang bawat sumasampalataya sa Kanya, perfect! Perpekto. Kaya kapag tingninan ka ng Diyos, perpekto ka. Tingnan mo nga yung katabi mo. Woo! Perfect. Perpekto ka. Kahit ayaw mong tanggapin, ang tingin sa'yo ng Diyos, perpekto ka. Yun ang benepisyo mo nang sumampalataya ka kay Kristo. Mali, kay Kristo. Nung sumampalataya ako kay Kristo. Sorry, Lord. Yun ang benepisyo nung sumampalataya ako, pakisabi nga, nang sumampalataya ako kay Kristo. Ginawa niya akong perpekto. Kahit hindi perpekto pangalan mo. Kaya sabi ng mundo, wala daw perpekto sa mundo. Meron. Yung lahat ng nilinis. Basahin natin. Hebrews 10:14, pakibilugan, pakilagay ng highlights, picturean, itaglagi ang sarili para wag mong tingnan ang sarili mong marumi sa harapan ng Diyos. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghandog, ay kanyang ginawang perpekto, magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Pakidugtungan, Kuya CJ. Ginawa kang perpekto, ngayong araw lang na to. Ngayon lang, nawala. Ginawang perpekto, ngayong araw lang na to. Yun ba sinasabi ng talata? Sabay-sabay nating basahin. Ginawang ganap, magpakailanman. Woo! Perpekto ka ngayong araw na to, bukas perpekto ka pa rin. Eh Lord, nakakasala ako. Mga kapatid, yung kasalanan ginagawa mo hanggat hindi mo pinamumuhay, hanggat hindi siya nagiging lifestyle, perpekto ka sa harapan ng Diyos. Magagalitin ako, si Kristo nagalit. Nagdabog nga siya eh. Nung makita niyang may nagbebenta ng tupa, ng baka, ng kambing, ng kalapati. Hindi ko lang alam kung pati dagang kosta binebenta nila. Ang ginawa niya, may namamalit pa ng pera. Bakit merong money changer? Kasi yung mga Hudyo na galing sa ibang lugar, iba na ang currency nila eh. Iba na yung pera. Dolyar na. Pag dumating ngayon dun sa Jerusalem, hindi nila maibibili yung pera nila. Galing talaga ng mga negosyante, may money changer. O papalit mo muna yung pera mo,
para ka makabili ng hayop na panghandog mo. Nagalit siya, magagalitin ka ba? Si Kristo nagalit, pero hindi araw-araw. Kinuha niya yung lamesa. Kunyari, ito yung lamesa, ihahagis ko. Biro lang. Sorry, Pastor R.A. Nagdabog siya. Hindi siya nagdabog. Ang dabog ay yung galit na... Hindi. Naghurumentado siya. Sa galit mo ba naghurumentado ka? Si Kristo naghurumentado. Pero di siya nagkasala. Sa galit niya, itinoob niya yung mga nagtitinda, yung namamalit ng pera, yung mga lamesa nila. Isipin niyo yung tiyanggi. Tapos yung mayor natin, ibinalibag. Ganun ang ginawa ni Christ. Nagalit siya. Pero hindi araw-araw. Ginawa lang yan kasi hindi ganoon ang ginagawa sa loob ng bahay-sambahan ng Diyos. Ulitin ko, perpekto ka ngayon. Hindi dahil sa ginagawa mo, dahil sa ginawa ni Kristo sa buhay mo. Bukas perpekto ka pa rin. Yung question na nagkakasala ka, hanggat hindi mo pinangmumuhay yung kasalanan mo, perpekto ka pa rin. Ihingi mo ng tawad ngayon, wag mo nang ulitin bukas. Baka naman lifestyle mo na yung magagalitin. Baka lifestyle mo na, baka nakadikit na yung, baka yun na yung buhay mo araw-araw, ay magsisi ka. Ano po? Ang taong tumanggap kay Kristo, perpekto ngayon, at perpekto magpakailanman. Woo! Thank you, Lord. Ephesians chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Iyon ang epekto. Sa Old Testament, tinatakpan lang, pero ang dugo ni Kristo, pinatawad ang kasalanan mo. Ang epekto ba nun, 24 hours? Yung bang forgiveness ni Christ, ang effect ba nun, 24 hours? Kasi yung kordero sa lumang tipan, ang kanyang expiration, 24 hours lang. Pero yung kapatawaran na binigay ni Kristo sa krus, para sa atin, 24 hours lang ba? Kailan paman. Kaya banal ka ngayon. Bukas banal ka. Hanggang sa makarating ka sa paanan ng Diyos, banal kang ihaharap ni Kristo sa krus dahil doon sa ginawa niya sa krus. Ganon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Romans chapter 12 verse 1, 2, and 3. Alang-alang sa kagandahang loob ng Diyos. Umaten po ba kayo ng BSC? Yun ang topic. Alang-alang sa kagandahang loob ng Diyos. Ginawa kang perpekto. Hinango ka dun sa putik ng kasalanan. Hinugasan ka, binihisan ka. Upang sa buong buhay ng iyong pananampalataya, makalakad ka ng may kabanalan hanggang sa makita mo ng harapan ang Diyos nating makapangyarihan sa lahat. Hindi magagawa ng tao. Kaya naman, ang bawat tao dapat makilala niya si Kristo. Dapat yung kaibigan niya, ipakilala mo si Kristo. Kasi baka naroon pa rin siya sa lumang tipan. Akala niya, sa paggawa niya ng mabuti, mapapatawad ng Diyos ang kasalanan niya. No amount of good works can forgive any amount of sin. Walang kahit maliit o malaking mababuting gawa ang pwedeng makapagpatawad ng kahit napakaliit na pagsisinungaling. Dugo lang ni Kristo ang may kakayanang magpatawad ng kasalanan. Kaya yung binasa ni Marlon kanina, walang kaligtasan maliban sa pangalan ni Jesus. May kaligtasan ba kay Buddha? Wala. Kasi dugo lang ni Kristo ang magpapatawad ng kasalanan. Dugo lang ni Kristo ang magagawin kang banal magpakailanman. Dugo lang ni Kristo ang naghango sa iyo sa tiyak na kamatayan. Dugo lang ni Kristo. Iyon lang. Walang ibang pangalan na pwedeng magligtas sa tao, kundi ang pangalang Jesus. Tingnan yung picture na yan. Ang dugo ng tupa ay nagtatakip ng kasalanan. Ang dugo ni Kristo ay nagpapatawad ng kasalanan. Kaya ano ang benepisyo sa akin ng paghahandog ni Kristo ng kanyang buhay?
nagkaroon ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. At ginawa kanyang perpekto magpakailanman. Minsan, sasabihin sa iyo ng kaaway, hindi ka perpekto. Ang sungit mo eh. Magsabi nga ng amen ng masungit. Amen! Ako, masungit kasi ako eh. Pero perpekto tayo. Bakit? Sumasampalataya kasi tayo kay Kristo. Kay Kristo lang may kapatawaran ang bawat kasalanan. Kay Mama Mary ba may kapatawaran ng kasalanan? Wala. Kay San Ildefonso ba may kapatawaran ng kasalanan? Wala. Kay San Juan Bautista ba may kapatawaran ng kasalanan? Wala. Kay Pablo ba may kapatawaran ng kasalanan? Wala. Huwag tayong lumapit sa mga taong yun. Lapitan lang natin si Kristo. Dahil kay Kristo lang may kapatawaran ang bawat kasalanan. Pangalawa layunin, hamunin tayo na magtiwala sa tinapos na sakripisyo ni Jesus sa krus. Verse 18 ng Hebrews chapter 10. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Hello? Wala na tayong gagawin para patawarin tayo ng Diyos. Bakit? Kulang pa ba yung ginawa ni Kristo sa krus? Mali ba siya nang sinabi niyang, Lord, tetelestai, tapos na, naganap na, it is finished. Tapos inedit natin, naglagay tayo ng 3 dot. Ibig sabihin may kasunod pa. Lord, tutulungan kita, kulang pa yan. Magiging mabait ako para mapatawad ako sa kasalanan ko. Magse-serve ako sa TCFC para mapatawad mo kasalanan ko. Hindi. Hindi. Kaya ka nalang naglilingkod. Kaya ka nalang gumagawa ng kabutihan. Kaya ka nalang gumagawa ng pag-ibig sa kapwa mo. Kasi naramdaman mong minahal ka, pinatawad ka, nilinis ka at ang pinakamahirap tanggapin, ginawa kang perpekto magpakailanman. Doon sa pagkaunawa mo na yun ang magtutulak sa iyo, Lord, itong kasalanan na to, matagal nang sumusunod sa akin, iiwanan ko na to. Yung puot sa puso ko, may puot pa ba kayo sa puso? Pakiusap, unawain ninyong mabuti ang ginawa sa inyo ni Kristo sa krus. Ginawa kanyang perpekto. Ang request niya ngayong umaga, pwede ba kapatid, yung puot mo sa kapatid mo, iwan mo na? Pwede bang yung dekadang away, pwede bang ipagpatawad mo na? Itong pare ay araw-araw na gumagawa, paulit-ulit. Pero si Kristo minsan lang niyang ginawa. Si Jesus na ang huling korderong inihandog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Wala nang kasunod. Wala nang anumang uri ng paghahandog na gagawin pa. Yung ginagawa natin, baka iniisip natin, matutuwa pa ang Diyos doon para mapatawad tayo sa kasalanan. Hindi na, wala na. It is finished. Out of gratitude, kaya mo na lang yan ginagawa. Pero hindi na yun makadadagdag sa iyong kabanalan. Yung maayos na pagtingin sa iyo ng Diyos, alang-alang lang yun sa ginawa ni Kristo doon sa krus. Yung pagsaserve natin, yung pagtayo ko dito, wala na tong bearing. Ang tinitingnan lang ng Diyos sa akin, yung ginawa ni Kristo sa krus, para ituring niya akong banal. At ganun din tayong lahat. Hebrews 9:11-14. 13-14. Kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng dumalagang baka ang iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi.
sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Kaya niya tayo pinatawad sa ating kasalanan upang makapaglingkod tayo sa Diyos na buhay. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos upang mapatawad ang ating kasalanan. Pinatawad muna tayo, tsaka lang sumusunod yung paglilingkod. Kaya yung naglilingkod ng tapat, yung naglilingkod sa Diyos ng sobra-sobra, kasi ramdam niya yung sobra-sobrang pag-ibig sa Kanya ng Diyos. Tingnan yung pangalawang itong picture na ito. High priest offering a lamb. Meron siyang tupang dala. Pero doon sa kabila, Jesus offering Himself. Siya na yung pari. Siya pa yung tupang ihahandog. Colossians chapter 1 verse 22. Nilinis tayo ni Jesus sa ating mga kasalanan upang, ang ganda nito, upang ihanda tayo sa pagharap natin sa Diyos, amang nasa langit. Yung church gusto niyang iharap, gusto niyang i-present sa Diyos. Pero para niya ma-present yun, dapat holy, banal, perfecto. Kaya inalay niya yung kanyang dugo para lahat ng taga-TCFC, pagharap niya sa Diyos, perfecto siya. Handa na ba kayo na humarap sa Diyos? Ngayon na? Sabi tawa ni Ate Che. Yun ang nasa isip ni Christ. Kaya yung ating pananampalataya kay Kristo, ating pag-ingatan na mabuti. Huwag natin yung bibitawan. Sapagkat yun ang dahilan kung bakit yung benepisyo tinatanggap natin. Sabi ng John chapter 3 verse 16, kung ang sino mong sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi siya maparusahan magpakailanman. Manatili tayong may pakikipag-isa kay Jesus, na sa Kanya lamang ang kapatawaran ng ating kasalanan. Manampalataya ka sa Kanyang sinabi. Manampalataya ka sa sinabi ni Jesus. Sabi niya kasi, tetelestai, natapos na. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa umagang ito mga kapatid, narinig natin yung ginawa ni Jesus sa krus. Pang third week na natin ito at ngayong umaga sinabi niyang natapos na. At ang isang bagay na nais kong mamalagi sa ating isipan sa matagal na panahon, yung salitang ginawa tayong perpekto ni Jesus magpakailanman. Huwag mong iisiping wala kang halaga sa harapan ng Diyos. Mali. Napakahalaga mo sa Kanya. Sapagkat napakamahal ng dugo ni Kristo na inalay para sa iyo. Huwag mong ituturing ay yung sariling walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Meron. Dahil kay Kristo, ginawa Kanyang banal at perpekto magpakailanman. Wala ka nang gagawin para mapatawad ka sa kasalanan mo. No? Sa kasalanan mo, wala na. Wala ka nang gagawing sakripisyo para mapatawad ng Diyos ang ating kasalanan. Wala na. Maniwala ka kapatid. Sapat na ang ginawa ni Jesus sa krus at manampalataya ka sa Kanyang sinabi, tetelestai, naganap na. Ama naming nasa langit, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sapagkat sobra-sobrang minamahal mo kami. Salamat sapagkat tinuldukan mo na yung walang katapusang paghandog ng mga pari. Salamat sapagkat inalay mo ng walang pag-iimbot ang iyong sariling dugo bilang kordero. At ikaw na rin ang saserdote yung nag-alay ng iyong sarili upang kamtin ng bawat isa sa amin ang lubusang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dalangin namin, Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya at huwag na naming pang muli ang mga kasalanang ipinagpatawad mo na sa amin, Panginoon. Huwag naming hayaang muli kaming maalipin ng mga kasalanang minsan mo ka na kaming pinalaya sa gapos ito. Tulungan mo kami na lumakad araw-araw ng may kabanalan ayon sa iyong kalooban sa aming buhay. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Sa butihing pangalan ni Jesus na naghandog ng kanyang buhay para sa aming lahat.
Lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Meron po akong nabasa, sabi po dun sa aking nabasa, the cross is the proof of our worth to Him, sa ating Diyos. Enough for our Lord Jesus Christ to die for. Imagine, ganun po tayo kahalaga sa ating Diyos. At ito po bang dahilan na to, ito po ba'y sapat na para ngayong umaga ay siya'y ating awitan? Ito po ba'y sapat na para ngayong umaga ay itaas nating sama-sama ang pangalan ng ating Panginoong Jesus? Sa ating pong awit, ito po ang ating sama-samang gagawin. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. We praise you, our God. We answer your calls with praise and thanksgiving. We lift up our praise and our worship. Let it be pleasing to you, to the one, to the Lamb, to our King upon the throne, to the Christ, to a Savior, to the risen Son of God, blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to our God. Blessing and honor, now and forever. Salvation belongs to our God. Blessing and honor, oh, blessing and honor, oh, to our hope, yes, church, our Redeemer, for the sacrifice you made. From our hearts to the heavens, for your glory we proclaim. Sing blessing and honor, blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to our God. Blessing and honor, now and forever. Salvation belongs to our God. Sing, blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to our God. Yes, church. Blessing and honor, now and forever. Salvation belongs to our God. Yeah, blessing and honor, blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to you, Lord. Belongs to our God. Blessing and honor, now and forever. Salvation belongs to our God. Blessing and honor, oh, blessing and honor, oh. Tayo po'y dadako sa ating pagkakalob sa ating Panginoon.
Tutuloy po natin ang ating awit pagsamba sa ating Panginoon. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your fame. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your fame. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you, yes, and shout out your fame. Lord, so holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your sing. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth all the earth will sing glory. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your name. Blessing and honor, glory and power. Yeah. Salvation belongs to our God. Blessing and honor, now and forever. Salvation belongs to our God. Sing blessing and honor. Blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to you, Lord. Belongs to our God. Yes, church. Blessing and honor, now and forever. Salvation belongs to our God. Sing blessing and honor. Blessing and Oh, yes, church. So, blessing. Sing to the Lord. Yes. Salvation. Yes. Blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to our God. Blessing and honor, now and forever. Thank you, Jesus. Salvation belongs to our God. Blessing and honor. Blessing and honor. Blessing and honor. Blessing and honor. Ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat ay tanging sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. All the glory and honor and power belongs to the name of our Lord Jesus Christ. Oh, praise you, Lord. Hey! Dadako na po tayo sa isa pang mahalagang bahagi ng gawain po ng Diyos ngayong umaga, ang pakikisalo sa banal na hapag ng ating Panginoong Yesus.
upang sa pamamagitan nito ay magunita natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin na habang tayo ay makasalanan pa, ang Panginoong Yesus ay iniandog ang kanyang buhay para sa ating lahat. Purihin ng Panginoon. Yung po mensahe ngayong umaga ay napakaganda. Talagang ito po yung pag ginagawa po natin ito. Hindi bilang ritual lamang, kundi upang gunitain po natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin na iniyag po sa atin ngayong umaga sa pamamagitan ng lingkod ng Diyos. Amen. Sabi po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, sa unang sulat sa mga taga-Korinto, at pati na rin sa Tanay Christian Faith Church ay ganito ang sinasabi. Tinanggap ko ang aral sa Panginoon na siya namang binabahagi sa inyo. Ang Panginoong Yesus nung gabing bago'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. Matapos magpasalamat, pinrapiraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po nating kainiran. Gayon din naman matapos magapunan ay kinuha ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin. Salamat po Panginoon sa biyayang ito na iyong pinagkaloob sa amin. Ang ikaw ay aming makasalo sa iyong ng pag. Andalain ko po, Panginoon, na iyong pong pagpalayan bawat isa na naging kabahagi ng gawain ito sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ngayong umaga, gusto ko pong ipaalala sa ating lahat ng ating pong Panginoong Jesus ay minsan nang namatay sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi po siya nanatiling patay. He is risen. Even death could not hold him. Kaya mga kapatid, patuloy natin pagpagilihan sa wika ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Let's go, church! Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here.
Jesus be revealed. Hey! Reveal your glory. Open the nations, establish your kingdom. Open the heavens, pour out your spirit. Jesus be revealed. Jesus be revealed. Oh. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. Oh, God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus be revealed. Hey! Holy, we cry holy, hallelujah, God is here. Holy, we cry holy, hallelujah, God is here. Hey! Holy, we cry holy, hallelujah, God is here. Holy, we cry holy, hallelujah, God is here. Come on. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. Oh, God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus be revealed. Praise God. Purihin po natin ang Panginoon. Maaari po muna tayong maupo para sa ating mga announcement. Okay, good morning po sa ating lahat. Meron lang po tayong mga important announcement. Number 1, para po sa ating air condition, sa mga nagtatanong, bakit kaya hindi pa bukas itong aircon na to? TCFC, ano na? Okay, ito na po yung updates. Sa aircon po, praise God, yung ating requirements na kailangan nating isubmit sa Meralco, yung occupancy permit, nakuha na po natin, nakuha na po ni Pastor Ray. And meron po kaming kinakausap sa Meralco para i-apply po itong ating linya ng kontador. And by next week, meron kaming mas detalyadong announcement pa. So magkakaroon kami ng meeting ngayong week na to. So magkakaroon kami ng
mas detailed na announcement and pinupush natin to matapos kaagad. For the dates, we cannot give pa ngayon, pero by next week, makakapagbigay kami ng mas detailed update up. Now, for the Brick by Brick project, I think 4 weeks ago, nag-announce tayo about this, sa Brick by Brick, Joy by Joy, para sa ating Phase 2 na project, na kailangan natin makabuo ng, magkano po yun? 1.2 million. Ngayon po, meron na po tayong 3 weeks. 3 weeks na nakapag-pledge na, 3 weeks. And praise God, magkano na itong ating na-pledge for 3 weeks? 144,000. Ito po ay 3 linggo pa lamang. Purihin po natin ang Panginoon. Meron na tayong panghulog ng 1 buwan sa ating contractor. So, if you want to be a part of this project, naubusan na nga po tayo ng sobre. Next week, magkakaroon ulit tayo ng sobre. Pwede pa rin kayong kumuha ng sobre dyan. Lagyan nyo na lang ng note, brick by brick. If you want to be a part, purihin po natin ang Panginoon dito. Tuloy-tuloy po itong project natin. For announcement pa, tawagin ko lang si Phoebe. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung hindi nyo po alam ay nalalapit na po ang ating 40th year anniversary. Ayan. Lahat po ng papuri ay sa Panginoon at sa nalalapit po natin na celebration sa April 26, next week po ito sa Sunday, ay magkakaroon po tayo ng isang motorcade at magsistart po yun ng 4 p.m. At ang program naman po nakasunod nun ay magsistart ng 5 p.m. Tapos, katulad po ng nai-announce last week, meron po tayong TCFC merge. This is po and to God be all the glory. Ang Diyos ay napakabuti. Pero yun yung ginawa ng Diyos sa atin. Ang Panginoong Yesus, ang huling pari. Ang Panginoong Yesus, ang huling handog. Ang Panginoong Yesus, ang naghatid ng handog sa kataas-taasan. Kaya napakadakila ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kanina ang tanong, ano ang ating gagawin? Romans 12:1. Ihandog natin ang ating sarili bilang hain, buhay, banal at kaaya-aya sa Kanya. Kaya ang Diyos ay napakabuti. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos ang aming amang nasa langit. Kami po'y nagpupuri, kami nagpapasalamat. Salamat, Panginoon, sapagkat napakadakila ng pag-ibig mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sapagkat lagi mo kaming sinasamahan sa ganitong panambahan. Umaasa kami, nagtitiwala kami, Ikaw, O Diyos, ang siyang nagtuturo sa amin upang patuloy naming malaman ang mga salita mo sa buhay ng bawat isa. Ang tanging dalangin namin, yung banal na Espiritu na ibinigay mo sa amin, ito ang patuloy na tumutulong sa amin upang laging may tagumpay sa aming buhay. Kaya dakilang Diyos, salamat. Kami patuloy na lumalapit sa inyo. Dinadalangin namin, Panginoon, sa umagang ito. Lahat kami ay may nararamdaman at kung merong may nararamdaman sa pangalan mo, Panginoong Yesus,
ikaw magpapagaling sa amin. At dalangin din namin ang lahat na nagkakaloob sa buhay, nagkakaloob sa iyo, Panginoon. Ang tanging dalangin namin, masaganang biyaya at pagpapala ang ibabalik mo sa amin. Kaya dakilan Diyos, salamat sa aming pag-uwi. Lagi mo kami sasamahan, lagi mo kami iingatan hanggang makarating kami sa aming tahanan. Thank you, Lord God. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.